Welcome back guys sa ating channel. So ito guys, meron tayong tanggap ngayon na isang rice cooker na ang brand niya ay yan guys, Hanabishi. Yan, focus ko lang sa camera. So ang trouble nito guys, so wala siyang power. So binaklas ko na siya para hindi tayo tumagal sa video. So ayan, tinanggal ko na yung cover niya. Tapos ito guys, ito yung naging problema, yung thermal fuse niya na 250 volts, 10 ampere, 185 degrees Celsius yung temperature niya. So ito yun siya guys. Pero bago yung lahat guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, pakisubscribe, tsaka pakahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa aking mga latest na video. Paki-like, comment, and share naman po. Maraming salamat po. So guys, proceed tayo. So sa troubleshooting guys, bago tayo mag-proceed sa mga walang power na mga appliances, kahit anong klase man yan, kailangan step by step tayo. Dito muna tayo guys mag-umpisa sa kanyang power cord. So ayan, dito tayo mag-umpisa. Pag na-prove natin na walang problema dito sa power cord, so, ibig sabihin, pwede natin siya itabi. Saka, yan, proceed tayo sa pinaka-main suspect natin. So ito guys, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-tester ng ating mga power cord. So ayan guys, naka-resistance tayo. So ayan, lagay lang natin dito yung kabilang side ng tester sa kabilang linya. Tapos hanapin natin dito sa kabila ang kanyang linya. So ayan, pumalo siya. So ibig sabihin yan yung yun yung dugtong niya. Yun yung linya niya. So lipat naman natin siya sa kabila. Ayan. So ibig sabihin, walang problema yung power cord natin. So pwede natin siyang itabi bago tayo mag-proceed sa main suspect. So ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung problema niya. So ito yung pinulot ko. Wala, pinutol ko na siya. Yan. Kita nyo, walang reading. Diba? Ito yung problema niya. Kaya wala siyang power. So ito ngayon, nag-ready na tayo ng pamalit. Yan, yan, ano ko na siya. Lagyan ng division. Yan. Ayan. Sabihin, yan siya. So lalagyan lang natin siya ng protection para hindi siya mag-grounded. Medyo mahaba, pwede natin sa bawasan. Kaya sinortcut ko na agad siya guys para hindi humaba yung video natin dahil matagal po magbaklas nito, matagal magbalik. So ayan guys, babalik na natin yung kanyang fuse holder. So ayan, fuse pala, kanyang thermal fuse. Nag-upload tayo dahil dito tayo kumuha ng video sa labas. Umambon kasi. Kaya try natin siya, baka mabutan tayo ng malakas. So ayan guys. Ayan guys, pag may na-encounter kayo ng mga trouble sa mga rice cooker, so, pwede nyo rin gawin ito guys sa bahay nyo. Sundin lang natin yung procedure. Mas kailangan meron lang tayong tester na gamit para ano natin siya. Laman kung talagang dyan lang naging mga problema niya. So yan, lagay natin yung straw para hindi na siya mag-galaw-galaw. At dito malak na rin natin.
Shoutout pala dyan sa aking mga 95 followers sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kahit minsan, hindi tayo makapag-post dahil sobrang busy po tayo ngayon guys. Itong mga nagdaang mga week. Kaya ngayon lang tayo nakabalik ulit sa ating pag-vlog. Tik-tik masyado guys ang ating schedule. Kaya halos sa 1 week na wala tayong post dahil busy lang tayo sa buhay-buhay. Sorry. So yan sa guys, so nakapwesto na siya. Ang gagawin natin, yan na siya. Titistiran lang natin siya guys. Okay, papakita ko sa inyo. Yan, pag nag-tip yung ano natin, sabihin buo yan yung tester. Sa continuity siya guys ha. Dito na lang. So ayan. Yan. Hintayin tayo guys sa ambon. Maambon na talaga. So, kailangan na masara na natin. So ayan siya guys, okay na yan siya. Pwede na natin siyang isara. Para mabalik na natin sa owner. Dahil alam kong kailangan niya na to. Dahil hindi siya makapagsaing. So ayan lang guys. Ganun lang po yung gagawin natin. Kung mayroon kayong mga gantong gamit, tulad nito mga rice cooker. So base lang guys sa akin experience, hindi naman tayo perfect sa mga ating trabaho. Basta base sa akin experience na sa paggawa nitong mga rice cooker, pag walang power yung ano natin, unit, so wag muna agad tayo mag-proceed dito sa loob. So dito, step by step tayo, unahin natin yung power cord niya. Pag na-probe natin na okay yung power cord niya, so, pwede natin siyang itabi. Tapos, proceed tayo sa pinaka-major suspect natin kung alam natin kung saan yung suspect niya. So, yan lang naman guys, madalas yung thermal fuse niya. Kasi ang nangyayari dito, na-overheat siya. Yan. So, kaya dapat pag lalo na sa saing natin, kung alam na keep warm na, so, pwede na yan siyang tanggalin guys. Ibig sabihin, luto na rin yan kasi mainit pa rin yung sa hindi naman lalamig agad yan. Kaya nang nagpo-cause na napuputol ito ang mga fuse niya dahil sobrang init. Kahit matagal na siyang keep warm, so nakasaksak pa rin sa outlet. So, yan dapat iwasan natin para hindi naman masira basta-basta yung mga gamit natin dahil mahirap mag-repair lagi guys, di ba? May bayad. Walang libre ngayon. Joke lang. So, ganun talaga, kalakaran. So, yan guys. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. I hope na may natutunan kayo sa aking sinare na video ngayon. So, yan lang guys. God bless all.